Vice President Sara Duterte's defense team says it met its targets in the first part of its cross-examination of NBI Director Melvin Matibag. Mobile journalist Arles De Los Santos now joins us live for the latest. Arles, go ahead. Yes, Pauline, no, kahapon nga ay na-reach daw ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kanilang mga target sa pagtayo nga bilang witness ng prosecution si NBI Director Attorney Melvin Matibag, no, kung saan nag-focus nga sila doon sa pagtatanong sa kredibilidad at bias ito ni Attorney Melvin Matibag. No? Yung credibility, syempre, yung kaalaman nito doon sa pagsapina at affidavit ng mga inimbitahan ng mga mamamahayag noong nangyari ang press conference ni VP Sara noong 2023. Habang ayon kay Matibag, wala raw siyang direktang kaalaman dito pero base sa mga record or tala ng NBI ay may kumpirmasyon siya dito. No? Para naman doon sa bahagi ng bias kung saan tinanong si Matibag, no? Pinunto ng depensa yung umano'y appointment ni Attorney Melvin Matibag, no? Dahil may mga artikulo pinakita kagaya na lamang ng opinion ni Matibag kung saan tinawag niya nga na bratinela umano si VP Sara, pero ayon sa kanya, ayan daw ay base lamang sa naririnig niya noong magkakasama sila nila dating Pangulong Rodrigo Duterte, maging ang pagtatanong ng depensa sa posisyon ng asawa ni Attorney Matibag na si Congresswoman Ann Matibag na kasama sa mga nag-endorse ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At actually, Paulina, ayon sa depensa ay meron pa silang ilang mga impormasyon na ilalabas mamaya sa pagpapatuloy ng cross-examination kay Matibag. Tinanong din natin kung inaasahan din ba natin na makikipagpulong ang defense kasama si Matibag dahil kasama ito sa listahan ng mga witnesses, pero sa ngayon ay hindi pa raw nila yan masasagot at hindi pa sila sigurado at sa pagpapatuloy pa ng paghihintay ng kanilang presentasyon ng witnesses. Huli. So sabi mo nga, Arles, today magte-testify muli si NBI Director Melvin Matibag. Ano pa ba ang pwede nating asahan sa magiging cross-examination ng defense? Probably, Pauline, no, yung sa defense may mga nakabala pa yan. Yan naman ang kinumpirma nila kahapon. No. Ayaw mismo bagitin ni Attorney Poa kung ano-ano ang mga yan. No. Pero bukod kasi sa cross-examination ng defense at pagpapatuloy ay may mga tanong din ang ating mga senator judges. Though syempre, pinayuhan na sila ni Presiding Officer Chis Escudero kahapon na kailangan mga related lamang sa impeachment trial ni VP Sara ang itanong sa witness na si Matibag. Earlier this week, Arles, nag-rule na nga ang impeachment court na i-grant yung request ng prosecution to subpoena the financial records of Vice President Sara Duterte. Ang sabi ng defense team dyan, they will be seeking legal remedies. Malinaw na ba kung ano yung tatahakin nilang mga remedies patungkol dito? Sa ngayon, Pauline, wala pang direktang legal remedy sila, no, na sinabi kanilang tatahakin kasi ang mga options so far ay yung pag-akyat nga nito sa high courts daw, no, at nakikita natin yan baka sa Supreme Court. Pero again, wala pang confirmation from them. Pero sinabi na daw nila kay VP Sara yung mga nangyari sa impeachment trial nung ipasapina nga yung kanyang mga bank records at ipinaubayan na raw sa kanila ng base ang kanilang susunod na hakbang. No? Habang yung motion for reconsideration naman, hindi pa yan sigurado dahil ayon kay Attorney Michael Poa, wala raw yan sa rules ng impeachment. Arles, alam natin si Vice President Sara Duterte ay merong overseas trip hanggang July 31 until the end of the month. Nabanggit ba ng defense kung may balak pa nga ba silang ipresenta si Vice President Sara Duterte at siya ay personally na humarap sa kanyang impeachment trial dito before the impeachment court? Pauline, alam mo, ilang bansa rin yung pupuntahan ni VP Sara, no? Nandiyan yung Qatar, the Netherlands, Northern Ireland, at United Kingdom, no? Doon sa nakita nating records mula July 16 hanggang July 31, no? Kaya hindi pa natin maaasahan na haharap si VP Sara sa kanyang impeachment trial, pero noong mga nakaraang press conferences nang tinatanong natin yan sa defense team ni VP Sara, haharap daw ang Vice Presidente kung kinakailangan, no? At sa tamang panahon. Though, nagparamdam siya dito, yung nakikita sa screen na one time humarap dito para sa pagpupulong kasama ang kanyang defense team. No? So sa ngayon, wala pang kasiguraduhan pero bukas naman ang kampo ni VP Sara na humarap ito dito sa korte. All right, thank you very much for that report. That was mobile journalist Arles De Los Santos reporting.